Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Magandang umaga po sa bawat isa. Ako po si Brother Ray Sosito ng CRC Calamba Daughter Church at narito po tayo sa programang Tinapay Mula sa Langit, ang ating pang-araw-araw na debosyon sa salita ng Diyos. Ngunit bago po tayo magpatuloy, dumako muna tayo sa isang panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at tinataas namin ang iyong dakilang pangalan. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga pagkakasala at pagkakamali, at linisin mo ang aming puso ng iyong banal na dugo upang maging kalugod-lugod kami sa iyong harapan. Patuloy mo po kaming gabayan sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, at sa tulong ng banal na Espiritu ay maunawaan namin ang mensahe na gusto mong iparating sa amin. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name, Amen. Ngayon naman po ay basahin natin ang Deuteronomy chapter 1 verse 9 to 18 na may pamagat na when Moses appointed tribal leaders among Israel. Verse 9, patuloy pa ni Moses, sinabi ko sa inyo noon na hindi ko na kayo kayang pamahalang mag-isa. 10, pinarami kayo ni Yahweh na ating Diyos at ngayon ay sindami na tayo ng bituin sa langit. 11, naway pagpalain niya kayo at tulad ng kanyang pangako, paramihin nawa niya kayong 1,000 pang ulit. 12, ngunit paano ko pa magagampanan ang aking tungkulin sa inyo at may gagawad ang angkop na hatol para sa inyong mga usapin. 13, kaya pinapili ko kayo ng mga taong matalino, maunawain at may sapat na karanasan upang italaga kong tagapamahala ninyo. 14, at sumang-ayon naman kayo sa akin. 15, kaya pumili kayo noon ng mga lalaking kilala sa inyong mga lipi, mga lalaki may talino at sapat na karanasan. Sila'y inilagay kong tagapamahala ng bawat angkan. Ang ilan sa kanila ay naging tagapamahala sa libo-libo, sa daan-daan, sa 50-50 at 10-10. 16, pinagbilin ko sa kanila noon na pag-aralang mabuti ang usaping idudulog sa kanila at igawad ang kaukulang hatol ng walang kinikilingan, maging sa katutubong Israelita o dayuhan man. 17, dapat maging pantay-pantay ang kanilang paghatol sa mga ito. Ibibigay nila ang katarungan sa bawat tao, maging sino man siya, huwag silang matatakot kanino man, sapagkat ang ihahatol nila ay mula sa Diyos. Kung inaakala nilang mabigat ang usapin, dalhin nila ito sa akin at ako ang hahatol. 18, sinabi ko na rin sa inyo noon, ang lahat ay dapat niyong gawin. Ang Deuteronomy chapter 1 ay ang tagubilin ni Moses sa buong Israel nang sila'y nasa ilang sa ibayo ng Jordan sa Araba. Dito sa Deuteronomy chapter 1 verse 9 to 18, sinariwan ni Moses sa mga Israelita kung bakit at paano siya pinapili ni Yahweh na mga hukom na mga kasama at mga katulong niya sa pamumuno ng bansang Israel. Ito po ay mababasa rin natin sa Book of Numbers chapter 11. Sa Deuteronomy chapter 1 verse 9 to 18 ay muli niyang sinariwa o pinaalala sa bansang Israel kung bakit at paano sila pinatnubayan, kinabayan at sinamahan ng Diyos upang makarating nila ang lupang pangako. Pinadami sila ng Diyos at ngayon ay sindami na sila ng bituin sa langit. Patuloy silang pinagpala sa kabila na sila ay mareklamo at pasaway. At isang bagong henerasyon ng mga Israelita na papasok sa lupang pangako. Hindi sila nakaranas ng himala sa dagat na pula o nakarinig ng kautusan sa bundok ng Sinai. Haharap sila sa maraming panganib at pagsubok, kaya marapat lamang na ipaalala ni Moses sa kanila na ang kabutihan at kapangyarihan ng Diyos upang sila ay tiwala at sumunod sa Diyos. Ano ang gustong iparating ng Diyos sa atin sa mga talata ang ating binasa? Una,
Pinakita sa mga talatang ito na nagmamalasakit ang Diyos sa kaniyang mga anak, sa mga leaders ng bawat churches. Binigyan sila ng makakatulong tulad ng mga elders sa ating kapanahunan. Sila ang nakakatulong ng leaders para sa mga gawain, sa mga paghayo, dahil sa totoo, hindi talaga kaya ng mga reverend o pastor na dalhin ang mga pasanin ng mag-isa. Bilang mga members, matuto rin tayong sumunod sa ating mga leaders, sumunod ng may paggalang at pagmamahal sa kanila. Pangalawa, huwag tayong matakot na humingi ng tulong kapag nakakaranas tayo ng mahihirap na sitwasyon, tulad ng ginawa ni Moses na humingi siya ng tulong Panginoon sa pamamagitan ng pagtatalaga ng mga leaders sa makakatulong niya sa pamumuno. Sa panahon natin ngayon, huwag din natin kalilimutan ang Diyos. Kapag may mga kinaharap tayong mga problema, tumawag tayo sa Kanya at humingi ng tulong dahil He is in control of everything. Maaari rin tayo humingi ng tulong sa ating mga reverends, pastors, elders and deacons at mga kapatiran sa pananampalataya. Sa ganitong paraan, matutulungan nila tayong magdesisyon kung ano ang narapat na gawin. Pangatlo, magkaroon tayo ng katarungan sa ating paghahatol. Tulad na lamang na sinabi sa Deuteronomy chapter 1 verse 16 to 18, dapat ay maging pantay o patas ang pakikitungo natin sa bawat isa. Wala dapat din tayong kinikilingan sa bawat sitwasyon ng ating kaharapin. Bilang pagtatapos, itinuro din sa atin dito na lalahanin lagi natin ang mga bagay na ginawa sa atin ng Diyos, na wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Lagi nating lalahanin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Magpasalamat sa lahat ng biyaya at pagpapalang nagmumula sa Kanya, kung paano sinariwan ni Moses sa mga Israelita ang mga pangako at kabutihan ng Diyos sa kanila. Ganon din tayo, huwag nating kalilimutan na may Diyos na buhay na nagmamahal at gumagabay sa atin. Patuloy lang tayong magtiwala sa Kanya at patuloy na sundin ang Kanyang mga utos at Kanyang kalooban. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, salamat po sa mensaheng pinarating mo sa amin sa umagang ito. Nawa po'y magkaroon ito ng application sa aming buhay. Tulungan mo kami na lagay naming alalahanin ang kabutihan at gabay na nagmumula sa iyo at matutong magpasalamat sa inyo sa lahat ng oras. Ito ang aming samot dalangin. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po sa pakikinig. Muli niyo po kaming samahan bukas sa ganap na ikalimat kalahati ng umaga para muling pagnilayan ang salita ng Diyos. Malaya niyo po rin i-share ang video na ito upang mas marami pang makakarinig ng salita ng Diyos. Muli, magandang umaga po and God bless us all.